Ay mga kasipag, ng araw po sa ating lahat. So sa video ito mga kasipag, i-share ko sa inyo dito kung anong dapat nyo pong gawin para mas dumami ang mga followers nyo o viewers nyo dito sa inyong Facebook. Opo mga kasipag, ang i-share ko po dito ay 23 po na tips and advice mga kasipag na galing po dito kay Facebook. Kinakailangan nyo po itong malaman mga kasipag para mag-improve po kayo bilang as a content creator, para dumami po ang inyong mga followers at para mas gumanda ang inyong mga content video, pati na rin po ang inyong supporters at viewers dumami po mga kasipag. Meron pong ibinigay sa atin si Facebook tips and advice niya sa ating mga content creator para mas lumago ang ating mga Facebook profile account at Facebook page. Dumami ang kanyang followers tsaka viewers nito. At bago nyo yung malaman mga kasipag, meron muna tayo i-shoutout dito. Alam naman po mga kasipag, libre lang po yung pag-shoutout natin dito at sama na rin po natin yung pagpo-promote. So shoutout po kay Pulubing Trader. Shoutout po kay Pulubing Trader. Ito yung kuminya sa atin. Shoutout sa pamilya Handumon sa Cambaro, Mandawi City sa Cebu. Shoutout po dyan sa mga pamilyang Handumon, lalo po dyan sa mga taga Cambaro, Mandawi City sa Cebu. Mabuhay po kayo dyan. Daghang salamat sa inyong suporta diri sa ating YT channel, mga taga Cebu. Mabuhay kayo. At ito po mga kasipag, ito si Zazio TV. Shoutout sa Zazio TV. Ito yung kuminya sa atin. Idol pa shoutout sa taga Barangay Pili Almeria Biliran, mga Cabanyes family. God bless po. So yung kuminya sa atin. So shoutout po dyan sa mga taga Barangay Pili Almeria Biliran, lalo po dyan sa mga Cabanyes family. Mabuhay po kayo dyan at maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating YT channel. At po mga kasipag, ito si RC Line. Ito yung kuminya sa atin. Pa shoutout Kuya Chris from Zamboanga City, Muhammad family. Kapwa ata nating kamuslim to. So shoutout dyan Sir RC Line, lalo po dyan sa mga taga Zamboanga City at sa mga Muhammad family. Mabuhay po kayo dyan mga kapwa po namin na kamuslim. At ito po mga kasipag, ito si Cedric Magaluna. Artista ata to si Magaluna. Shoutout po dyan Cedric. Ito po yung kuminya sa atin. Shoutout po Magaluna family at Surilla family. Kung family, salamat talaga. Marami ako matutunan sa video mo. Share ko ito video mo sa GC ko Idol. God bless po. Maraming salamat po sa inyo Sir Cedric. Shoutout po dyan sa mga Magaluna family, mga artistang family to. At itong Surilla family, shoutout po sa inyo. At mabuhay po kayo dyan. At maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating YT channel. At para malaman nyo na po mga kasipag, para mag-improve po tayo dito sa ating Facebook sa pag-vlog po natin, para dumami ang mga viewers at followers nito. Proceed na tayo. So proceed na tayo mga kasipag. So dito po mga kasipag, i-share ko po na dito ay 23 po na tips and advice na galing kay Facebook para mas dumami ang ating mga followers saka viewers, para mag-improve po tayo as a content creator, para mas lumago po ang ating Facebook page o Facebook profile account. So ito na yung mga 23 ways mga kasipag na dapat nating gawin. So 23 simple ways to increase Facebook engagement. So ito na mga kasipag, uunahin ko na dito number 1 nilang ito. Number 1 na tips and advice ni Facebook sa atin, ito ay about sa content. Umiyak na yung baby ko. Ito yung about sa content mga kasipag. Teach, entertainment, informative, or inspire. So ano ba ito mga content na to? Dapat daw kung content natin yung nakapag-educate sa mga followers o mga viewers natin, nakapag-entertainment. Ito po mga kasipag, interesting panoorin, nakakatawa. Dapat yung i-content natin, informative video, meron silang matutunan, and then ito po yung nakaka-inspire at nakaka-motivate. Make sure nyo po mga kasipag, pag ganyan po ang inyong content video mga kasipag, malamang sa malamang, darating ang araw, tayo po ay lalago sa viewers tsaka sa supporters, mga followers natin. Yun yung una ng tips and advice ni Facebook mga kasipag. Then yung pangalawa natin dito, get to know your audience. So ano ba ibig sabihin yan? Alamin mo po kung sino yung mga audience mo. Yun po yung tatargetin mo. Kung ano yung mga niche mo dyan, sila dapat po ang lagi mong tinatarget kung sa tingin mo po na doon po dumadami yung mga viewers mo. Alamin mo po mga kasipag, hindi po pwede na wala tayong strategy dito. Kinakailangan po natin dito ng diskarte. Maging matalino tayo kung saan yung maraming views, yun yung gusto ng mga audience nyo, yun po ang target nyo, kung ano yung niche na gusto nila. At yun pangatlo natin, yun yung pangalawa, keep it short. So ibig sabihin mga kasipag, kinakailangan ng mga content video dito ay mga summarize. Yung mga pinapaikli na lang natin, huwag masyadong mahabaan, lalo pa pag walang kakwenta-kwentang
mga content video naman, so doon na tayo sa mga to the direct mga informative video. Para mas lalong dumami ang mga viewers, supporters natin. Marami akong nakilalang ganyan mga kasipag, no? Ang dami niyang followers, subscribers, views mga kasipag. Kahit hindi na siya nagsha-shoutout mga kasipag, puro informative short video lang. So nalalaman na agad ng mga followers, viewers, yun, ang dami na niya agad na followers o subscribers. Yan po mga kasipag, i-make it sure lang po natin. I-short na lang po natin yung mga video natin. Then dito sa pang-apat, focus on quality. Yung mga kasipag, kinakailangan po natin dito na kailangan nakafocus po tayo sa quality content, quality video kung saan po nagustuhan ng mga viewers at followers. Hindi po pwede nakalat mga kasipag kung doon ka po nila nagustuhan, yun po, tantarin mo po yung ganong content mga kasipag. Quality video mga kasipag, kinakailangan po creative naman. Isa yan sa dahilan kung bakit engaging ang ating mga content video, pati na rin po sa ating page at profile na maraming followers. Yun yung pang-apat. And then yung pang-5, relatable and human. So dito mga kasipag, hindi ko na po babasahin ito. Nasa inyo na po kung babasahin nyo po makahaba dyan. So ako lang po isa-summarize ko lang para mapadali tayo dito. So ang ibig sabihin dyan, yung mga kamalian nyo, pwede nyo po i-share dyan mga kasipag, na maging honest lang po kayo, maging isa din po kayo inspirasyon sa mga viewers nyo mga kasipag. Kuwari makarelate po sila doon o ikaw nakarelate mga kasipag, naging honest ka, isa din po yung mga weaknesses mo. So alam po nila na natutuwa sila sa iyo dahil nga naging honest ka at ganun din po sila, nakaka-relate din po sila dahil nakaka-relate kayo doon sa senaryo na yun. Yan na po mga kasipag, very relatable and human. Yan yung pang-5, 6 natin, use great image. So ibig sabihin mga kasipag, gamitin natin yung mga photos, picture na i-upload natin na talagang ito po ay nakaka-amaze sa kanila, nakakatuwa po sa kanila, quality image, papareact po sila mga kasipag. Ganun po dapat mag-post din po kayo ng picture mga kasipag. Kung gusto nyo po, picture nyo po kung saan man kayong lugar o mga mayroon sila matutunan dyan o may share nyo picture, yun po mga kasipag dapat yung gawin. Yung pang-7 natin, make a video or broadcast live. So dito mga kasipag, kailangan mayroon tayong video na active and then maganda na tayo po ay nagla-live mga kasipag. Isa din po yan sa dahilan na para ma-engaging ang ating mga Facebook profile account, Facebook page mga kasipag na marami pong magpa-follow dahil sa pagla-live din po natin sa pagbibideo na marami na tayo din po ay strategy natin yun para makakuha po tayo ng mga audience pa o followers pa mga kasipag, yung attention nila o yung mayroon sila mga nagtatanong, masasagot nyo po. Yan mga kasipag. And then yung pang-8 natin mga kasipag, ask a question. So bigyan nyo po ng katanungan ang inyong mga followers mga kasipag. Pag once na mayroon nagtatanong dyan, sunod-sunod na yun mga kasipag, pag once na makilala ng inyong channel o yung mga content o inyong account mga kasipag, marami na pong hahabol dyan, hahanap na doon na po sa inyo magtatanong. So yung mga kasipag, bigyan nyo po ng katanungan at sagutin nyo po. I-challenge nyo po mga kasipag. Then yung pang-siyam natin, response to fans. Yung mga kasipag, kailangan nyo pong mag-respond mga kasipag, kailangan nyo pong replyan mga kasipag para po yung publikasyon nyo po, yung commitment mga kasipag. So ibig sabihin doon ay ipa-follow ka na nila. Doon na po sa inyo mananatili sila dahil nagre-response ka. Yun mga kasipag, kinakailangan mag-reply po tayo. Then yung pang-10, taste and measure everything. Ito mga kasipag, madiskarte ka, dapat alamin mo po kung anong gusto ng mga viewers mo mga kasipag, kung ikaw naman po ay doon yung kakayahan mo, nasa inyo na po kung doon ka manatili. Pero mas maganda mga kasipag, kung saan gusto ng mga viewers mo, doon ka na po, alamin nyo po talaga mga kasipag, maging madiskarte po kayo dito, dapat meron talaga tayong strategy. Yan po yung pang-10 natin, test and measure everything. And then yung pang-11 natin, post constantly and the right time. So dito mga kasipag, mag-upload tayo ng mga content video, tayo po ay consistent at tayo po ay tayo active at dapat po nasa tamang oras mga kasipag. Ano ba yung tao na maraming mga nagigising na, nagagamit ng cellphone? Sa alas 6, maraming nagigising yan. Sa mga probinsya, marami na. Kung nandiyan ka sa probinsya, napakadami niyan. Kung yun yung target mo, nandyan po napakarami na alas 6 nagigising na. Kinakailangan sa alas 6 pa lang nag-upload ka na. Pero karamihan dito sa Manila mga kasipag, ang tagal magising, alas 10 na talaga or alas 8. So nasa inyo na po mga kasipag, alamin mo talaga, kinakailangan maging madiskarte. Din sa hapon, so alas 6, alas 7, marami na rin po dyan. So kinakailangan meron ka nang na-upload. Or sa tanghali, yan mga kasipag, yung anong pang oras na paglalaan, so alas 12 o alauna,
muna mga kasipag. Yun, maging madiskarte tayo dito mga kasipag, maging wise. Then yung pang 12 natin, drive traffic from other sources. So dito mga kasipag, i-share nyo po inyong mga inyong link ng inyong YouTube, inyong TikTok, o kung saan pa po kayo mas makilala, mas ma-spread pa po ang inyong channel, ang inyong name mga kasipag. I-share nyo po doon sa inyong page, i-share nyo po doon sa inyong YouTube, i-share nyo po doon yung link na yan para mas lalo po kayong dumami pa po na makakaalam sa inyong mga channel, TikTok, Instagram, YouTube. Yung mga link niyan mga kasipag And then yung 13, get active in Facebook groups. Mga kasipag, mas maganda na meron po tayong sinalihang groups o mas maganda na meron po tayong groups mga kasipag. Isa din po yan sa mga katulong sa atin mga kasipag na makapag-engage sa ating Facebook page o Facebook profile account o sa YouTube channel natin. Kailangan po active kayo doon mga kasipag. Nandun po palagi yung presensya kung sakaling meron kayong katanungan o kung sakaling meron magtatanong sa inyo. Yun po yung 13 natin. Then yung 14 natin, use Facebook stories mga kasipag. Gamitin po natin yung Facebook stories, yung mga Facebook reels, yung video, i-share nyo po doon sa inyong stories mga kasipag. Meron po tayong pang share niyan mga kasipag. Explore nyo lang po talaga dito sa Facebook reels, yung Facebook na yan, explore nyo po, alam kayo dyan mga kasipag. Share nyo po kasi nga karagdagang views po yan mga kasipag para mas makilala pa po kayo. Add a call to action button. So dito mga kasipag, CTA, ibig sabihin ito call to action mga kasipag. Ito po yung pag once na nagsasalita ka sa dulo na magsasabi ka na po, huwag mo po kalimutan mag-like and share and comments at sama nyo na po mag-follow sa aking Facebook page o Facebook profile account at share nyo na rin po ang ating video kung nagustuhan nyo po. Yun po yung ibig sabihin ng call to action mga kasipag. Dan po dapat, kailangan meron po tayong CTA. Magko-call to action. Yan mga kasipag, ito na po yung tips and advice sa atin ni Facebook. Kinakailangan dito verified mga kasipag. Kinakailangan legit po ang ating account para mas pagkatiwalaan mga kasipag. Kinakailangan legit ang ating page o channel para mas magkatiwalaan, verified ito mga kasipag, monetize ito para mas marami talaga, engaging talaga mga kasipag. And then 17, avoid engage bait mga kasipag. Iwasan nyo po ito mga kasipag, yung nagyaya tayo mga kasipag, kasi nga po si Facebook algorithm mga kasipag, nagre-review po yan, natitrace po niya yung pinagagawa natin na mas hindi po tayo niya maisasuggest, matutulungan. Gaya ng ito mga kasipag, vote baiting. Yung vote baiting mga kasipag, ito si, ano ba i-react mo kay Lainey, kay Boom Boom, ano ba i-react mo dito kay Pacquiao o sino pa ba, mag-heart ka kung kanino yan, heart mo si ganito, like mo si ganito, yung mga ganun mga kasipag, nag-iimbita tayo mga kasipag na dapat nilang gagawin. Yan kasi mga kasipag, nagkakaroon tayo ng bait dyan na nagyaya tayo na for engaging, so medyo negative po kay Facebook pag ganun. About na rin po sa react baiting, parang nagyaya tayo na react mo kung ganito dapat, kung naranasan mo to, yung mga ganun mga kasipag. Pero isa din po yan sa strategy talaga natin mga kasipag, ng mga viewers, para mas mapapadami talaga yung maging engaging yung mga video natin tsaka photos natin mga kasipag. Pero dito, tag, so yan mga kasipag, share baiting, yan mga kasipag, na nagyaya tayo, i-share nyo po, ganito. Minsan nadidetect ni Facebook, pero hindi naman gaano na nangyayari yan, mas dami patuloy gumagawa niyan at dumadami pa yung viewers, kaya diskartihan lang talaga strategy. Pero yun po kasi yung tips and advice ni Facebook, avoid engagement bait. Yan mga kasipag So dito naman po tayo sa 18 mga kasipag, dito sa 18, boast your Facebook post. So dito mga kasipag, para daw ma-engage kung makilala ang ating account o ating channel, ating mga content video para marami makapanood mga kasipag, i-boast daw po natin mga kasipag. Yun nga lang itong pagbo-boast mga kasipag, hinay-hinay po tayo dito mga kasipag dahil maganda lang po ito sa mga nagbi-business para makilala ang kanilang brand name at kanilang produkto at serbisyo nila mga kasipag, makilala. At itong pagbo-boast mga kasipag, makarami ng reacts, views, comments mga kasipag. Maganda lang talaga itong pagbo-boast na to para sa mga monetized na account. Pero pag hindi pa monetize ang ating account mga kasipag, hindi po ito advisable kasi hindi po ito requirements na ma-monetize ang ating account o page pag once na nag-apply na po tayo for monetization. So hindi po ito required, advisable po ni Facebook. Maganda lang ito sa monetize na po na account o page kung doon sa mga nagri-business. Yung pagbo-boost na yan mga kasipag. So yan na po mga kasipag, yun yung 18 natin. And then sa ating 19,
Join a trending conversation mga kasipag. Ano ba yung mga trending na mga conversation mga kasipag ngayon? Gaya po ng Facebook Reels mga kasipag, hashtag Facebook Reels. Ang daming nagsisearch yan. Paano ma-monetize sa Facebook o sa YouTube? Paano kumita sa YouTube? Yun mga kasipag, kinakailangan po ninyo na maglagay po kayo ng mga hashtag na ganun mga kasipag, madiskarte kayo. Ito na po yung sinasabi dito sa keywords o dito sa ating hashtag mga kasipag o sa caption. Yan mga kasipag, maglagay kayo kung ano yung mga trending na pinag-uusapan na lagi pong sinesearch ng mga karamihan. Pang 20, malapit na tayo mga kasipag. Get a little help from your friends or employees or influencer mga kasipag. Huwag po kayo mahiya na humingi ng tulong sa inyong family, katrabaho nyo, classmate nyo, taga sa inyo, kakilala o ano pa man yan. Huwag po kayo mahiya mga kasipag, isa din po yan sa kadagdagan na para na makilala ang inyong channel, page, account, inyong name, inyong mga content na dumaming views para maging engaging. Huwag po kayo mahiya mga kasipag. Yan po yung tips and advice ni YouTube and ni Facebook. So itong 21 sa atin, itong run contest mga kasipag, ito po yung mga kasipag na wari, dahil po ikaw po ay magpapa gaming, magbibigay ng ganito pag meron kang pera. Isa din po yan sa nakakaakit, mapapa-engage po ang mga viewers dyan dahil meron kang pa-Gcash dyan, yung mga ganun mga kasipag, So yan, madiskarte lang talaga, strategy talaga yung karamihan mga content creator mga kasipag, diskartehan lang talaga natin. Yan, at ito pa po yung pang 22 natin, scope out competition mga kasipag. Ito mga kasipag, pag once na meron po kayong nakalimutan or hindi na i-vlog mga kasipag, na na-i-vlog na po ng iba, so pwede po kayong i-vlog nyo rin po yung mga kasipag, pag maraming views yun sa kanila and then hindi pa po kayo naka-vlog nun, hindi pa kayo naka-content nun, pwede nyo rin po yun i-content mga kasipag, gayahin na lang din po mga kasipag, para po magkaroon din po kayo ng maraming views mga kasipag, para engaging po, dahil yung mga kanong content pala na na-i-vlog na ng ibang content creator, ang dami nilang views, pwede nyo po yung i-vlog mga kasipag. Yun po, scope out of the competition. Then pang last natin, 23 repackage successful content. Dito mga kasipag, yung mga content mo na maraming views mga kasipag, na dati ay pwede nyo po yan gagawa na naman po ulit. Kasi nga, so sa tingin nyo na maraming views yung ganon at gusto pa nila na mas maklaro at marami pang hindi pa nakapanood nun, pwede nyo po yun gawan po ng video ulit or i-repost nyo po, i-edit nyo na lang mga kasipag, yun, i-upload na naman po since 2022 o upload nyo sa 2023 mga kasipag, kasi marami pa ng views yun. Ganon po yun mga kasipag, Yan po ang ating tips and advice ni Facebook sa atin para mas mag-grow pa po tayo as a content creator, para mas engaging ating mga page, channel o profile natin para dumami ang followers, subscribers, supporters at viewers nito mga kasipag. Yun lang po mga kasipag. Sana po nakatulong itong video to at sana po naintindihan nyo, at kung nagustuhan itong video ng mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Quirix TV po mga kasipag. Sama na po ang ating Facebook page na Quirix TV din po mga kasipag. Follow na rin po mga kasipag at pindutin na rin po ang share button para sa dito sa mga videos na upload, at kung meron kayo suggestion at katanungan mga kasipag, mag-comment lang kayo dyan sa baba at huwag niyo po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panonood. Have a